Every organ of the body was made to be servant of the mind. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Ngayong hapon pong ito ay isa na naman pong topic na talagang makaka-relate po ang lahat. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa araw pong ito na binigyan niyo po kami ng pag-asa, ng pag-ibig, at higit po sa lahat ng kalusugan. Salamat po Ama sa 8 utos ng kalusugan na ibinahagi niyo po sa sangkatauhan at dalangin po namin Ama na ito po'y masunod po namin at kami Panginoon ay masumpungan na malusog ang pangangatawan sa inyo pong pangalawang pagdating. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, matagal na nating pinag-iinitan ang atin pong brain, pinag-uusapan ang way po natin kung paano po tayo mag-isip at ngayon po patuloy po natin pag-uusapan kung ano ba ang koneksyon ng ating katawan sa atin pong pag-iisip. Kaya Doc, itong binasa natin na every organ of the body was made to be servant of the mind, it only means na dapat pala itong katawan natin sumusunod sa brain. Tama ba yun, Doc? Kaya hindi yung ating panlasa yung susundin ng brain. Kung ano yung naamoy mo at natikman mo, palibasa naging kaaya-aya sa pananaw mo. But kung hindi naman yan maganda sa katawan mo, dapat ang brain na magsasabi na huwag mong kainin yan. Ayun. So dapat pala ang papakinggan natin yung brain. Di ba sabi kumakain tayo para mabuhay? Yes. Hindi tayo nabubuhay para kumain. So yun yung pinopoint natin dito na we are actually enjoying eating good food because the main purpose for longevity. It means that we are going to choose the best when it comes dealing directly with that particular diet. Okay. And that's what this brain all about. Na kailangan mamimili yung brain mo kung ano yung pagkain na ihahanda mo sa pagkainan mo. Kaya bilang mga magulang, lalo na yung mga nanay, trabaho ng mga nanay na maging servant sila o maging head sila ng family. Dahil ang magulang ang namimili ng pagkain sa mga anak nila. Kaya ang sabi nga for the first 12 years, parents should be the mind of their children. Amen. Ay nangyari ngayon, yung bata siya yung mind ng magulang Totoo Siyempre yun, Doc. bibigyan ng gadget alam mo naman nakasira ng mata yan. Nakasira ng brain yan, para lang yung merong parang naging babysitter yung anak niya, iabot na lang yung gadget, ibibili pa. Totoo yun, Yan sa ba murang yung edad. pagpapalaki sa mga bata? Na alam mo na hindi pa develop yung brain nila. Tapos bibigyan mo yung mga gadget na alam mong makasisira sa kaisipan nila. Kaya marami nagkakaroon ng seizure yung mga brain disorder Yes. sa mga kabataan ngayon. Totoo, Doc, no? At saka sa atin pong mga manonood, isang bagay ito na nagpapaalala po sa atin na kailangan pala hindi tayo alipin ng kasalanan, bagkos alipin tayo ng controlling system na sino gumawa ang ating pong Panginoon. Saka yung point na, di ba, for the first 12 years, talagang doon in-inculcate ni Maria at ni Joseph kung paano i-develop yung mind ni Christ. Yes. Na ang naging mind ni Christ, yung magulang niya. Pero yung development yung tinatawag na prefrontal cortex, ayon sa science, 30 years old. 30 years old dapat. Yes. Kaya ang Panginoon, tama-tama, nung dumating na siya sa edad na 30, doon siya nagsimula ng ministeryo niya. Yes, talagang nagturo. At tulad mo ngayon, nasa 30s ka na, ito yung tinatawag na meron ka ng sapat na gulang para magbigay ka ng tamang desisyon sa sarili mo. Kaya yung mga anak, for example, 25 years old ka, 18 years old, dapat pa rin kukonsulta sila sa kanilang mga magulang. Dahil yung karanasan ng mga magulang kakaiba. Di ba sabi nga, experience the best teacher. Yes. And yung wisdom na meron tayo, galing yung sa experience Kasi yung natin. karanasan ng mga magulang na ups and down, yung ang dami niyang kinaing mali. Kaya nung tumanda sila, nung nabago nila, may re-relate nila sa mga anak nila. Kaya lang mga anak, gusto pa rin nilang subukan kahit alam nang itinuturo na sa kanila. Kahit na dumarating sila sa panahon na talagang pinagsisisihan nila yung mga maling
nagawa nila, gawa nung hindi sila nakidig sa magulang nila. Totoo, Dok, no? And also, no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong comments, meron kayong personal experience or mga suggested topic, isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Dok, batiin natin yung ating mga kaibigan. Yeah, go ahead. Ito, sa atin pong mga manonood, sabi ni Mauricia Rio, sabi niya, Happy Sabbath po sa inyong dalawa, always watching your program, at ang dami ko pong mga benefits na ipaliwanag nyo. Ibig sabihin, marami siyang natutunan dito po sa ating pong programa. Maraming salamat po. I-share nyo po itong Kaalamang Pangkalusugan all over the world sa ating pong mga manonood. And also, ito po si Laudi Asis. Sabi niya, Amen. To God be the glory. Maraming salamat po. Happy Sabbath, Doc Tam and Ma'am. God bless your ministry. Sabi naman ni Rayo Lynn Hermosada. Sabi naman ni Sonia Eating, sabi niya, hello to both of you, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless your program. Ito din, good evening po, Doc Tam and Gladens, watching from Saipan. And thanks sa mga advice nyo. Maraming salamat po. Naku, grabe, Doc. Iba't ibang lugar na talaga ang atin pong nababasa kung saan po napapanood ang Kaalamang Pangkalusugan. Remember, we are live po sa atin pong Facebook page and also sa atin pong YouTube channel. And also, sabi din ni Fun Girl, good morning po, watching from Mapandan, Pangasinan. Ito din, noted, Doc, dahil gagawin niya na kung ano yung mga natutunan niya dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Also, ito, Doc, may katanungan yung isa nating kaibigan na sagutin na natin, Doc. Kasi I think this will be a good start dun sa itatanong ko din kay Doc mamaya. Ayan, sa atin pong mga manonood. Sabi niya, Doc, ano po ba ang gamot sa ovarian cyst at myoma? Actually, nagsisimula yan sa sa hormonal imbalance. So, kung minsan napapalayo tayo ng pananaw, pero pag hindi natin nakita yung pinaka-main cause nito, so ngayon sa maraming mga natuklasan na pag-aaral, yung mga pagkain ngayon, katulad ng mga manok o ng mga flesh food, katulad na lang ng baka, nilalagyan natin combinant, bovine growth hormone, para mabilis mag-lactate. At ang mga manok naman, yung 45 days, ay napapababa nila, napapabilis nila. Kaya itong tinatawag na hormone na nakuha sa manok, naging cause ng aggravations ng problema ng mga kababaihan sa kanilang reproductive organ. Hindi lang sa ovary at matrix o myoma, kundi sa breast. Ayun. So, Kaya the ibig number one sabihin, advice that I am going to share this afternoon is to prevent or to stop eating those commercialized or some sort of food that create that kind of damages. At gumagaling naman kusa yan. But the way I look at it, I'm always emphasizing the importance of undergoing what you call it, internal cleansing, which include the eliminatory organ. But number one, colon. ayun. Totoo, Doc, no? Kasi kailangan kasi ang dugo magpalit ng blood na bago by changing your lifestyle. Kaya ito yung lagi kong ina-emphasize na kailangan talaga natin na mabigyan ng tamang material ang ating katawan sangayon dun sa pagkakadesign o DNA ng tao. Kaya papasin mo, pag binasa mo yung history ni Adam and Eve, walang kinaing flesh food ang lahi ng Diyos. Totoo. Dahil dinesign ng Panginoon na walang type to. Kasi iba, kung minsan may blood type daw na gano'n, may Yes. type A, type B. Na pag type B ba yung hindi ka pwedeng yung walang karne? May mga ganon. O ang point ko, ang lahi naman natin. Ako nga, natapat doon ang type ng dugo ko. Hindi pwedeng walang flesh food eh. Sa 35 years ko ba naman na po, almost 40 years na vegetarian. Looking better naman ako comparing during that time. That's why I am more than proud to tell our viewers that these things that we are discussing is something to be, very exciting, especially yung changing your decision or lifestyle, Totoo. choosing the right diet for you and for our family and for the Yes. people of the Philippines. Ayun, nako. We praise God. And also, no, siguro gawin na natin, Dok, na pang buong mundo na talaga. Yeah. Kasi alam natin na marami ding mga katanungan ng atin pong mga kaibigan. Ito pa, nagsimula tayo sa ovarian cyst, merong myoma. Ito naman, ang isang katanungan ng ating kaibigan, Mac July Vicente. Sabi niya, paano pong maalis ang high blood? Una-una ay tanggalin mo yung naging cause ng high blood. Ayun. Dok, ano ba yung mga naging cause or causes ng high blood? Marami kasi Una, stress. Siyempre, tataas ang blood pressure mo. Pangalawa, kung nagkaroon ka ng plaque o yung tinatawag ng mga bara. Ayun, doon yung sa mga taba-taba. Taba-taba sa loob ng ugat. O yung mga
inorganic, what you call it, minerals. Kumbaga sa plumbing, pag mayroong mga false minerals o alkaline from the sediments from water o TDS, tumatagal yan, nagiging parang matigas. Kaya yung plumbing nagkakaroon ng bara. Kaya yun ay nakukuha sa mga, di ba marami nagtitake ng mga calcium. Pero paano kung commercialized calcium yung nakuha ninyo? Totoo Na hindi yun. pala na-ionize ng body, siyempre saan pupunta yan? Pupunta sa kidney yan. Yes. Pag hindi ma-handle ng kidney, pupunta sa dugo yan. Babara yun dun sa dingding ng So, mga yung ugat. blood vessels. Kung tawagin nila atherosclerosis, yung walang H, yun yung hardening ng artery through false calcium o yung mga maling sediment. Yun, arteriosclerosis Arteriosclerosis. natin. May mga kaibigan din po tayo na nagtatanong at may mga kaibigan din po tayo na nanonood dito po sa atin pong programa ngayon. At dahil po dyan ay sasagutin natin yung ibang mga katanungan at yung iba nyo pong mga komento ay babasahin po natin maya-maya lamang po. Pero Doc, may isa akong katanungan na I think for our new viewers na ngayon lamang po nakapanood ng Kaalamang Pangkalusugan, we would like to ask this important question, especially dun sa may mga nararamdaman. Doc, what is the connection between the way, is there a connection between the way we think and our disease? Actually, one of the major snares of Satan to paralyze the brain. And the only ways to paralyze the brain ay magkaroon tayo ng tinatawag na karamdaman or disease. Kaya nga sa page 16 ng Healthful Living, ang originator ng karamdaman ay si Satan. At sa page 54 naman ng Healthful Living, ang sabi dito, a diseased body affects the brain. With the mind we serve the Lord. All should guard the senses, lest Satan gain victory over them, for they are the avenues to the soul. Kaya kitang-kita natin itong mga diniscuss na nga natin, yung ano yung mga pinanggagalingan ng karamdaman, yung mga senses natin na yan, dito, sa bibig natin. At kung mali yung iniinom natin, kaya nga nakalagay sa 1 Corinthians 10:31, 1 Corinthians 6:19, ay napakahalaga na malaman natin kung ano man ang ating kinakain, kung kayo nagsisinuman, nagsisikain man, ano man ang inyong ginagawa, ay piliin ninyo. Hindi naman yung wala ka nang gagamitin na kaya nga meron tayong intellect, reasons, and judgment. Anything na dadaan dito, pararaanin muna rito. Pag-iisipan mo muna kung may value ba yun. So ngayon, pag nagkaroon ka ngayon ng tinatawag na karamdaman, alamin mo ano yung cause ng karamdaman na dumating sa'yo. Kaya naepektuhan yung controlling system ng utak ng tao. At ang pinanggagalingan ng karamdaman, ay ito na nga yung tinatawag na pinag-uusapan natin. Yung tinatawag sa 388. Number 1 ito. Sabi nito, cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. So pag sinabing inflammatory diseases, eh halos kino-cover up nito eh. Sino ba naman ang walang inflammation? So pag pinag-usapan yung tumor o bukol, kaya nakalagay yan sa sa Deuteronomy 28. Ito ay bunga ng pagsuway. Yes. Now, for example, sinabihan ka na, yung cancer, yung bukol, eh lahat na halos ito eh. Kasi major na nga yung cancer eh. Tapos dinagdagan na ng lahat, na yan ang pinanggagalingan, flesh eating, ang gamot sa natural medicine, tanggalin mo yung pagkain ng karne. Ngayon, kung hindi mo kayang tanggalin, huwag ka na maghanap. At yung binabanggit natin dito sa pararaanin dito, kaya nga meron tayong guidelines, meron tayong law of the mind, eh alam mo naman na pag kumain ka ng hindi naman match sa katawan mo, sabi nga, yung cause and effect. Kung ano yung maling ginawa mo, huwag kang umasa na maganda yung magiging resulta nito. Kaya mas pinili ko pa na wala na akong tinatawag na itatanim na alam ko na later on ay aanihin ko. Kaya mas maganda sa tao, magtanim ka ng kabutihan sa katawan mo. At ang aanihan mo, kabutihan din. Amen. Ang ganda pakinggan nun, Dok, no? Kasi kapag parang sa Matthew, Doc, 'di ba? Kasi wala naman po talagang magbubunga na tinanim mong mangga tapos ang tutubo doon ay rambutan. Wala pong ganoon. Kailangan kung anong tinanim mo, dapat 'yun ang tutubo. Wala Diba, namang nagtanim ka ng isang bagay, ang gusto mong anihin, maganda. Yes. Kaya ang sabi dito, a meat diet changes disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. Kasi ulitin ko lang ito kasi napakahalaga eh. Yung we are composed of what we eat, and eating much flesh will diminish intellectual activity. Kasi ang pinag-usapan natin dito yung intellect, reasons, and judgment.
para makasiguro na hindi ka padadala doon sa tinatawag na emosyon mo, sa limbic parts of the brain o yung brain o emotion. Na kung naamoy mo, kaaya-aya yung itsura niya, yung pagkakaluto niya. Yes, yung presentation. And hindi mo na iisipin kung ano yung epekto nito. At matapos mo malaman, kahit anong ganda pa yan, kahit anong ganda ng pagkaprito ng talong, at anong ganda ng pagkaprito ng manok na toasted, para sa akin, ang judgment ko dyan, forget it. Yes, goodbye. Goodbye. It's not for me. Especially for those people who are in the same age. For example, nasa 60s ka na, pataas pa. Dapat lalo kang careful eh. Totoo. Kaya nga lagong binabanggit na dapat malaman ng tao na iba ang katawan ng kabataan. Kung minsan nakakaya niyang labanan yung mga maling mga bagay na ating nagagawa sa ating katawan. At iba rin ang pagkain ng may karamdaman. Yes. At iba rin ang pagkain ng may edad na. Pag hindi mo alam i-match yung diet mo sa ngayon sa edad mo at ang diet mo sa ngayon sa edad mo, mabilis kang mamamatay. Oh. Kaya yung mga nakikinig ngayon, for example, ang edad mo 60 years old, ibang diet nito. Yes. Ibig sabihin ng pagkain nito, cellular level. Kaya meron tinatawag na stem cells kung tawagin. At bibilin mo talagang grabe ang halaga niyan. Pero sa totoo naman talaga siguradong stem cell food. For example, bumili ka ng mangosteen, stem cells food yan. Yes. Bumili ka ng lansones, stem cell food yan. Nag-blend ka ng saluyot, talbos ng kamote, pipino, okra, binlend mo, stem cell food yan. Magkano yan? Tapos bibili ka nung naka-capsule. How do we know? Kung authentic ba, totoo ba talaga yung Kung nakalagay talaga bang doon? may effect yan. Yes. Kaya kung ako tatanungin mo dito sa pagpapalusog ng ating katawan, ang lagi nating titingnan yung cellular level. When we are dealing with cellular level, we are actually focusing and dealing directly with the main source ng ating kinakain. Kaya hindi ako pwedeng walang fresh fruits Yes. and vegetables every day. Parang ano, Dok, kumbaga sa hangin, yun yung pagkain ng dila natin. Yun yung pagkain ng sistema natin. Kung sa lungs, ang pagkain niya ay hangin, yung pure air, hindi po basta hangin, pure air, ang kailangan pala natin, yung pagkain natin ay yung akma, yung original na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yeah. Kaya kung titingnan natin itong tinatawag na pakikipagbaka sa karamdaman, ang unang-una nating bibigyan ng tuon dito, napakaraming nagkaroon ng benepisyo na nawala ang high blood. Yes. Nawala yung tinatawag na arthritis sa pamaraan na nagbago lang ng lifestyle. Yes. Alam mo, Dok, gusto kong dagdagan yun, no? Nawala ang karamdaman, nawala ang arthritis, nawala ang cancer. Di ba, Dok? Kasi ang laking topic po talaga sa atin pong mga manonood, yung cancer. Kasi, kumbaga sa panahon before ni Jesus Christ, yung panahon talaga ng unang panahon sa history, leprosy ang pinakamalala. But right now, it's cancer. Patay na mamatay Dok? kaya ngayon sa cancer, to be honest with you. Yes. Meron lang akong good news. Sige, Dok. Gusto ko yan. Sa ngayon sa report, meron ng 88 million na non-Adventist people na pure vegetarian, vegan. Amen. Sa ngayon sa survey, ang tanong ito, ilan kaya ang Adventist Naku. na vegetarian? Oo nga, Dok. Hindi ba nakakalungkot? 88 million non-Adventist people change their lifestyle Yes. from animal protein to vegetarian protein, natural protein. Yes. Kaya kung titingnan natin ito, katulad po nila, for example na lang, remember that for the last over 20 years, nasa 25 years, nang ako'y nagle-lecture sa Kapasigan, ay inabot siya ng more than 30,000 ang mga non-Adventist people na nag-change ng lifestyle. Eh. Ang Amen. maganda yung testimony, nung nag-change daw sila ng diet, siyempre, too good to be true. Eh, ba't naman natin itatago ito? Eh, talaga namang gift ng Panginoon ito. Nag-change lang ng pagkain. Totoo. Tinanggal yung flesh food. Walang isda. Walang manok, walang itlog. Nawala yung high blood. Amen. Nawala yung mga nararamdaman. Sabi nga, Doc Tam, napakaswerte ika namin. Yun lang ikang simpleng bagay na tinuro mo. Nakinabang kami. Kaya ibig namin ikang magpasalamat sa iyo. Pero ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako yung pasalamatan ninyo. Yung nagbigay mismo Amen. ng liwanag na to. Totoo, Dok. Kaya yun yung point na bakit natin haharangan? Bakit natin kailangan pang kung ano-ano pang mga bagay na dapat nating
bigyan ng tuon at pag-usapan. Samantalang ang numerong issue rito, cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by flesh eating, meat eating. Sa naturopathy, natural medicine, we are focusing more directly with the major cause. Yes. So it means, kung ano yung cause ng karamdaman mo, sa natural way, tatanggalin mo. For example, naninigarilyo ka, o inuubo ka, may ilang problem ka, ang ipapayo ko, tanggalin mo yung sigarilyo. Totoo. At pangalawa, ang isa sa pinanggagalingan ng high blood, yun ang maling pagkain. Yes. At maling inumin. Yun. Kunyari, umiinom ka ng stimulating. Meron niya ako alam. Uminom ng alak. May pulutan. Binangungot, patay. Naku. Inatake. High blood. Oo. Anong cause niya? Yung kinain mo. Yung ininom mo at kinain mo. Yes. Pangalawa, ang isang number 1 nagpapataas ng blood pressure sa mga may edad na. Ano, Dok? Alat. Yung salt. Yung ating asin po, mga kaibigan. Totoo Pag yun. naparami yan, tapos ka. Yes. Siyempre, mahal ko yung mga kaedad ko. Kasi gusto kong bigyan sila ng good news. Totoo. Na hindi naman ko mo papunta na sa line of 7 o line of 7 na, para bang naghahanda ka na doon sa huling hantungan. Totoo. Yung parang ito na yung katapusan. Huwag Ay, namang hindi naman. ganon. Don't give away your gift. Yes. Actually, God wants us to enjoy life. Totoo. But anyway, may effect lahat ito sa brain. Kaya nga, ang pinag-usapan natin dito, ang number 1 po na pandaraya ng kaaway, ay girahin tayo sa magitan ng karamdaman dahil damay ang decision natin. Ang tanong ito, paano natin malalaman na matindi na yung penetration at pagkalat? Alam mo yung virus? Ano, Dok? Di ba, natatakot nga dahil mabilis kumalat ito. Pero hindi mo ba napapansin ngayon ang diabetes ngayon parang ordinaryo na lang? Totoo, Dok. Parang sipon na lang siya. Ang daming sakit ngayon. At bihira na kahit kabataan tinatamaan na. So, dito natin makita na napaka very powerful ng kaaway. Bakit? So, ayon sa Espiritu ng Pangula, kasi nakaligtaan ng taong original diet. Totoo. Yung Nakaligtaan ng nasa tao Genesis yung tinatawag na 8 laws of health. Hanggang hindi ka bumabalik dyan, meron akong gustong basahin dito eh. Siyempre, lahat naman tayo nananalangin, di ba? Opo. Basahin natin sa page 26 dito. Okay, sa atin pong mga manonood, ito yung dalawang klasing panalangin na pagagalingin ng ating karamdaman at yung isa ay hindi naman po gagaling. Bakit kaya? Kaya At ito hindi po. lang yun, may dalawang panalangin. Isang pinapakinggan at isang deny. Totoo yun. Magandang sakit ng alam na deny. natin kung nananalangin tayo. Oo Alam nga. naman natin nakaabot dun Yes. sa lugar na dapat mapuntahan. Okay, ito po sa atin pong mga manonood. Basahin po natin sa Councils on Diet and Foods, page 26, ang isang panalangin na pinapakinggan at isang panalangin na hindi po pinapakinggan ng ating pong Panginoon. Many have expected that God would keep them from sickness merely because they have asked Him to do so. But God did not regard their prayers because their faith was not made perfect by works. God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves, but are continually violating the laws of health, and make no efforts to prevent disease. When we do all we can on our part to follow, and we can ask God in faith to bless our efforts for the preservation of health. God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves, but are continually violating the laws of health, and make no efforts to prevent disease. When we do all we can on our part to have health, then may we expect that the blessed results will follow, and we can ask God in faith to bless our efforts for the preservation of health. He will then answer our prayer if His name can be glorified thereby. But let all understand that they have a work to do. God will not work in a miraculous manner to preserve the health of persons who are taking a sure course to make themselves sick by their careless inattention to the loss of health. Ang linaw, Dok. Ang pinupoint dyan, yung marami daw yung naghahanap o umaasa na gagaling sila dahil hiniling nila. Yes.
Pero kung hindi raw magiging katagma ng pagsunod doon sa batas o sa law sa PhilHealth, ay hindi raw pwedeng i-grant yung kahilingan nila. Yes. Pero kung ang isang tao daw naman ay kinilala kung ano yung naging cause ng karamdaman niya at tanda niyang sumunod doon sa tinatawag na pamantayan, doon sa batas ng pangkalusugan, ang Panginoon ay handang magkaloob doon sa kanilang mga kahilingan. Kaya makikita natin yung gawa ay kasama. Totoo. For example, nagkaroon ka ng lung problem. Eh alam mo nga ang air condition yung tinitiran. Eh ang problema ay ganito pupunta ka sa hospital. Gaano karaming may sakit yung pumasok doon na isang aircon lang yung ginagamit nila? Napaikot-ikot lang yung hangin doon sa lugar na kinilalagyan nila. Madami Ang doon. tawag dyan ay recycled and at the same time carbon dioxide. Ang pinopoint natin dito, kung gusto mo magkaroon ng alam natin sa 8 laws of health, na kailangan natin ng invigorating o yung fresh air. Kaya maganda sana ay merong mga lugar na fresh air, Yes. yung pagamutan na kanilang pupuntahan. Totoo. Yung pwede mong buksan yung bintana at may hangin, may fresh air, may O kaya pure naman, air. pinaliwanag kanina, cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. Katulad ng experience nga ng aking may bahay, nagkaroon siya ng breast tumor. Nagkaroon siya ng bukol sa kanyang breast. So, nung siya nag-vegetarian, gumamit kami ng e-shock during the time. May red clover, may burdock, may anti-inflammatory material, nagkaroon ng cleansing, hindi lang yung bituka, kundi yung kidney, and liver, and gallbladder. And then tinuro ko talaga yung tinatawag na kumain ng more on, they call it alkaline food or DNA food. It means that once you have that kind of, what you call it, terminal disease, you must consider that your body is not capable of handling eating more on processed food or cooked food. That's why we try to come up with the diet accordingly with that particular problem or disease. So the moment you introduce those kinds of materials, especially pre-digested food, the body could easily assimilate it in a natural way. Amen. So after undergoing with that kind of program, eating more on raw, I'm talking about 100% Yes. for the first 3 months, 6 months. And after 3 months, the bukol is gone. It happens that to Daday Tebes. Na 6 months na nagnanana na yung dede niya, may diabetes pa siya. Hindi namin pinakain ng cook. May mga certain powdered raw food. Kung tawagin ni meal plus. Plus yung mga green chlorophyll or green pigment. Plus undergoing the, what you call it, yung nagbibilad sa araw, kung kaya ng grounding, steam bath, and so on. Kasi kailangan pawisan Yes. Ilabas mo through the skin yung impurities at toxins sa loob ng katawan. At the same time, yung 8 laws of health. Ayun. Dok, alam mo, nabanggit mo yung mga dati na kasi nating naibahagi sa atin pong mga manonood, itong rhubarb, itong tinatawag na e-shock, yung red clover. Paano ba natin siya pine-prepare? Or paano ba ito, nakakabili ba tayo nito? Available na lahat yan ngayon, kahit sa ang mga natural na mga lugar. Okay. Tapos, paano yung pag-inom nito, Dok? Pinagsasama-sama ba siya? Yeah, may mga certain ready to go. Okay. Na So, we okay got- naman siya. We got nothing to worry. So what I'm trying to point out is that don't scared. Kuminsan, pag nadinig mo yung word na cancer, natatakot ka nangyayari ngayon, si Dr. Lauren Day nga, di ba, nagkaroon siya ng breast cancer, napakatagal ng panahon. Kaya sabi niya, I'm not scared to cancer anymore. Uminom siya ng carrots, ang quart. Uy, grabe, ang ganda nun, Dok, no? And also, alam niyo po sa atin pong mga manonood, nais lang din namin pong bigyan ng pansin. Ito pong pinag-uusapan natin kasi may connection po talaga, mga kaibigan, yung way of thinking po natin doon po sa ating pong katawan. Lalo na doon sa nababanggit po ni Dok Lalo na kanina. pagka meron ka ng terminal case, may initin na ulo niyan. Yes. Kaya kailangan talaga yung mga nagtitake care ng mga ganyang uri ng problema sa katawan, kailan maunawain yung kasambahay. Na at pangalawa, mawala yung temptasyon. Kaya ako nun, kung ano yung pagkain ng misis ko, yun yung kinain Pagkain ko. mo, yun. Alam mo, I think, Kasi pag iniwanan mo ng kalaban doon sa refrigerator, paano kung natalikod ka, addicted yan. yes, at saka yung temptation, Dok, laging may bubulong Kaya sa'yo. kailan lahat ng available lang doon, yung pwede lang Pwede sa sa'yo kanya. kainin, totoo. Kaya kung titingnan natin, any particular disease, hindi na cancer, talagang ang healing nanggagaling doon sa dugo. Cellular level. It means kailangan pakainin mo yung tinatawag na pagkain na makakadiretso
doon sa dugo ng tao. Yes, yung pinakapagkain ng Ito yung tinatawag na katawan. pre-digested. It means na hindi na kailangan. Kasi lahat ng may sakit, may problema sa panunaw, may problema sa liver, may problema sa kidney. Yes. Lahat ng organ, interconnected yan eh. Totoo, It Dok. means that everybody are being affected the moment you develop any kinds of disease sa loob ng katawan. Kaya kailan, i-treat mo ang isang tao o pasyente na kailangan bigyan mo ng daan lahat. First of all, yung binabanggit ko na internal cleansing, which include all the eliminatory organ. For example, paano ka makakaroon ng quality absorption ng nutrients and vitamins and minerals kung ang bituka mo ay clogged? Totoo. Kaya sa cider cyanide ngayon, 20 years, 30 years ago, hindi nila nagagamit ito. Pero paglipas ng panahon, lahat ng pasyente na pumapasok sa lugar nila, pinapadumi. Oo. So, ibig sabihin, puro laxative, pero Siyempre, natural. kailangan yung mga panlinis ng bituka. Yes. Para pagpasok ng nutrients, kahit sa Gerson Hospital, meron na rin silang ginagamit na ganyang kapamaraanan. Pero sa Gerson Hospital, ay maganda rin yung kanilang mga diet na binibigay. Ayan. Kaya pag pinag-usapan natin yung natural healing, we have our own. You have nothing to worry because God provided everything. Totoo, It's just a Dok. matter of how we avail or how we use it accordingly with this plan. We cannot go on our own. Kaya ako pag may pumupunta sa aming tanggapan during that time na nandun kami sa Kapasigan, alam mo unang-una kong sinasabi doon, may akong sinusulat. Oh, ano, Dok? Kung hindi niyo po kayang sundin na mag-change ng lifestyle, sayang lang po yung iinumin ninyo. Kahit mag-cleansing din po kayo, at kahit na sabihin po ninyong gagamit kayo ng mga supplement na ganito, kung hindi po kayo converted, at yung 8 laws of health ay walang bisa at walang purpose o walang puwang sa puso ninyo, masasayang lang po yung gagastusin ninyo. Hindi po kami nagpaparami ng tao para lang makakuha ng pangangailangan ninyo. Kaya direkta kong sinasabi, kung hindi nyo kaya, hindi mawawala yung sakit mo. Totoo, Dok. We have to be straight. Yes. For example, magpapagamot ka sa hospital. Pag uwi mo, maninigarilyo ka. Totoo, Dok. Pag uwi mo, carnitarian ka. Kasi, Iinom ka lang ng mga immediate relief. oo. Ay di parang binibaby mo lang yung karamdaman. At saka, Dok, tama yung sinasabi mo, no? Kasi walang mangyayaring relief and, paano ba yun? Walang mangyayaring kagalingan sa ating pong katawan kung ang gagawin natin, yung sinasabi ni Doc na, yes, niresetahan ka ng doktor, ito yung maintenance mo, but then again, you will continue to be matigas ang ulo. Di ba, Yeah, Doc? yeah. Kapag ka ganun, ang Kaya hirap. pag pinag-usapan natin 8 laws of health, napakabigat nito. Alam mo kung bakit? Maraming guilty rito eh. Bakit? Unang-una, pag pinag-usapan natin ng unang utos, nutrition, even the medical science of today, I just want to repeat it or to go back and forth. I know many times I've been saying that that nutritional problem is one of the main cause ng lahat ng karamdaman. Yes. Deficiency, depletion of those kinds of minerals, amino acid and so on, protein, essential fats and so on. Pag nagkulang ka sa nutrients and vitamins and so on, anong gagamitin ng blood mo? Pang-repair. Wala. At hindi naman po pwedeng ma-absorb at ma-repair yan kung clog ang katawan mo. Yes. Matatagalan paano ka gumaling. Kailangan mo rin na maglinis. Kailangan walang bara. At matapos yung nutrition at naintindihan mo na minatch mo na yung diet niya sa ngayon doon sa karamdaman mo, pupunta ka nga rin sa tinatawag na paglalakarin mo. Paglalakarin mo yung taong mismo may karamdaman. At ibibilad mo sa araw. Yun. Pero ang pinaka-libreng gamot na hindi alam ng tao, Ano, Doc? na kung pagkaminsan, ito pa yung hindi nila nakukuha. Ano, Doc? Gusto ko di Ito yung maraman. fresh air. Ayan. Yung fresh air, pure air na manggagaling lang sa ating pong Yeah. kapaligiran. Hindi Ito yung pa, basta isang libre kapaligiran, pa. sa Isang puno. libreng gamot pa. Ano, Dok? Araw. Ayun, totoo. Ano ba yung vitamin D3? Mm. Yan yung nagko-convert kung paano maka-absorb yung mineral sa katawan mo. Paano gagandang balat at buto mo? Yes, para At paano ma-absorb yung manonormalize ang blood vitamin D pH mo? natin. Kung hindi maging active yung nutrients at minerals sa loob ng katawan. Yes. Kaya kung titingnan natin, most people who develop disease, to be honest, I'd like to explain this a little bit, that any particular thing happen within our body, the science of today now, they could easily find out what's exactly happening inside the blood. And they will find out that all people who develop disease, their blood is in the abnormal blood pH Totoo, Dok. or blood chemistry. And the only way to expect natural healing or healing ability within, we must start first by bringing it back, the blood into normal blood chemistry. So it means, pag nakikita mo na normal na yung blood pH ng pasyente mo,
it means manonormal na, gagaling na ang sakit niya. Amen. Kaya hindi tayo maluloko eh. Yes. Paano ka maghahanap ng kagalingan? Pag tinest ang dugo mo, acidic. Bakit acidic? Kasi binibigyan ka ng gamot. Ang kinakain mo naman, acidic food. Totoo. Alam naman natin, di ba yung gatas, lagi natin pinag-uusapan, na wala tayong renin enzymes. Yes. Yan ay sa mga batang bagong panganak. Eh syempre ba naman, pwede bang kumain ng bata ng kanin? Hindi do. Ay hindi pa, bagong panganak. Panggatas yan. Yes. Pero the moment na nagkakaipin na, yung renin enzymes, nadi-dissolve na yan. Nawawala na sa katawan. Kaya kailangan babaguhin mo na yung pagkain yan. Yun. Imamatch mo na sa edad ng bata. Pag may ipin na, yan pala yung palatandaan. Yes. Alam mo, Dok, ang dami natin na pag-usapan regarding sa nutrition, regarding sa connection ng ating pong mind Ang sa ating pinupoint ko pong dito, katawan. pag may sakit ka, na pagpala ikaw ay nakakain ka na, alam mo yung gatas, lalo na pag may ipin ka na, nagiging sipon yan eh. Yes. Acidic. Totoo. Eh kaya nga nagkakasakit ka, acidic na nga yung dugo mo, tapos papakainin ka pa ng mga kung ano-ano yung nakalagay sa may sakit na, Yes. yung pinipid pa sa kanila, eh yung tinatawag na milk din ng laman. Yes, yung NGT natin na tinatawag. Yeah, hindi naman tayo maano atin, nagpapakatoto tayo doon. So it means, kailan ma-normalize at ma-alkaline ng blood. Kukunan mo ng blood yan at pag nakita mong mababa ang pH niya, kailan i-raise mo yung pH niya. At pag na-raise ang pH niyan, healing will follow. Yun, amen. Thank you so And then, much, paano Doc. naman ma-alkaline ng kanyang blood pH or blood chemistry? Paano naman, Doc? Bibigyan mo ngayon ng mga raw material. Yun. Ito yung mga hilaw na juices. Lalo na sa mga may sakit na hindi kayang mag-exercise. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, ang dami nating pinag-usapan regarding dito sa nutrition and connection ng ating Ang brain sugar, sa isa ating yan sa katawan. nagbibigay ng acidity. Ay, totoo yan, Dok. Kaya para ka nagpapakamatay ng hulugan. At Kaya- nakakasira din ang brain yan. Kaya, Dok, alam mo, ang dami mo talagang sinasabi regarding dito sa yung connection ng ating pong brain sa ating pong katawan. And regarding naman dito sa mind natin, alam niyo po, nais po naming ibahagi sa inyo itong nakasulat po sa Healthful Living. God Himself has formed us with distinctive organs and faculties. This He designed should act together in harmony. If we injure one, all are affected. Kaya ito palang sinasabi ni Doc kanina at saka yung mga previous na mga episodes natin mga kaibigan, talagang apektado yung 5 senses natin na avenues for the soul or in the soul, yung atin pong brain. Kaya kailangan po nating pag-ingatan. And also, sabi din sa Healthful Living, page 193, the brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which heaven can communicate with man and affect his inmost life. Whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is deadening of the sensibilities of the mind. Ibig sabihin pala talaga, Dok, magkakaroon ng numbness. Hindi natin madidiscern kung ano talaga yung plano ng ating Panginoon or yung pinaka-natural or yung nakasulat dito sa Counsels on Diet and Food, sa Healthful Living, sa The Ministry of Healing. Lahat na mga nakasulat dito sa Spirit of Prophecy, hindi natin madidiscern kung ano talaga yung interpretation at ibig sabihin. Yeah. Hindi ba yung radio? Kung gusto mo na malagay sa tamang istasyon, na yung istasyon ay napakaganda, Yes. itutok mo ron. Totoo yan. For example, nilagay mo sa istasyon ng ating bibig na fruits, nuts, grains, and vegetables. Hindi ka nahahanap pa ng iba pa. Aside from that, wala ka ng problema. Totoo. Kasi nakatono ka na. Yes. So In-line ka na. itutono lang natin yung panlasa natin sang-ayon dun sa pagkakadesign ng Panginoon na binigay sa mga nilalang niya. Yun. So once na itono mo na yan, doon pa lang magkakaroon ng pagbabago yung buhay at kalusugan ng mga anak niya. Kaya ang trabaho natin, itono natin ang ating mga bibig. Amen. I-tune natin sa tama. Yes. Kaya nga sabi nga, fruits, nuts, grains, and basahin natin, page 92. Ikaw na Counsels on bumasa, Diet page and Foods. 92. Ito, basahin po natin sa atin pong mga manonood. Diyan ako naging matibay. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, kung again, yung nag-a-appeal kami ni Doc. Kasi kanina may nag-message na naman sa atin, basahin lang natin ng konti. Sabi niya, Doc, wala po akong Counsels on Diet and Foods na libro. Nais ko pong magkaroon. Ayan, sabi niya, si Sister Susie Aison. Ayan, imi-message po namin kayo, Sister Susie. Ayan, Doc, may mga bibigyan na tayo ng libro ng Counsels on Diet and Foods para at least sabay-sabay po natin itong babasahin sa libro upang malaman po natin kung ano ba talaga ang nakasulat po dito at makasunod po tayo sa Counsels on Diet and Foods and sa Spirit of Prophecy na ibinigay po kay Mrs. Ellen White. Tama ba ako, Doc? Page 92. 92. Okay, ito po. Sabi po dito,
In grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. If we will come to the Lord in simplicity of mind, He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Ang sarap Ngayon, pakinggan nun, Dok. ang tanong doon, fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body need. Yes. Ihirit ka pa ba ron? Hindi na, Dok. Kompleto na eh. Balanced diet yan. Yes. Merong natural neutralizing material yan. Na ang katawan mo mismo ang magre-release niya kung may sumobra man. Totoo. Kaya hindi ka po pwedeng... Kaya ang point ko dito, nung nabasa ko nga yan, Panginoon na nagbigay niyan. At sa history ng kasaysayan ng paglalang, sinimula naman talaga kay Eva at Adan Yes. na nabuhay ng 932 years. Paano ako kakabahan dyan? Totoo. Kaya sa experience ko ngayon, paano mo ako matatakot? Sa loob ba naman ng almost 40 years na vegetarian ako, na nakita ko naman normal lahat ang vital organ ko, wala ako maintenance, hindi pa ba sapat ito para patunayan ko sa experience ko sa buhay ko. Kaya isang bagay lang ang hamon ko sa lahat ng viewers natin. Bumalik lang tayo sa original diet. Lahat panalo tayo. Amen. Alam mo, Dok, no? Ngayon, kung hindi ang nila sarap kaya, isipin. kanya-kanya na lang na problema to. Totoo din, Dok. Ang importante, nandito tayo Yes. to tell the truth. Yes. And actually, itong program na to sa atin pong mga manonood, this is actually a lecture and also, ano ba tawag dito? A prescription for all of us. Kasi, yung prescription na ng Panginoon sa Genesis 1:29 na yung fruits, yung grains, yung nuts, ito yung mga pagkain natin. Ito yung dapat na pinapakain natin sa ating pong History yan katawan. eh. Ikaw ba, for example, pwede bang burahin ang history ni Rizal? Hindi, Dok. Eh, yung Dark Ages. Hindi din, Dok. Ano ba yung Dark Ages? Yun yung nahirapan na yung mga tao, lahat ng mga... Pinajanhas. Yes. Pinasunog ang Biblia. Oo. Siguro balikan natin para naman kahit paano sila na rin mismo magbasa nito. Totoo Para din, mamulat ang mata natin. Ang Yes. pinag-uuralan natin dito, ang Biblia, ayaw basahin itong una. Ikaw ba kunyari, makikinig ka ng storya, nanood ka ng teleserye, kalahati lang yung napanood mo sa dulo. Hindi, May Dok. kukwento mo ba yung kung ano nangyari talaga? Hindi, Dok. So para malaman ang kabuuan ng Biblia, simula ka sa Genesis. Yes, sa pinakasimula. Hindi mo pwedeng bawasan. Eh, nakalagay sa history. Totoo. Kasi isa yan ng paglalak. At kung ano yung pagkain na binigay sa ating mga magulang. Yes. Kaya nga dito sa 373, siguro ulitin lang natin, di ba? Parang paalala dahil hindi nga may kasabihan nga na ang paalala ay gamot. Ang sabi, God gave our first parents the food He designed that the race should eat. It was contrary to His plan to have the life of any creature taken. There was to be no death in Eden. The fruit of the trees in the garden was the food man's once required. God gave no permission to eat animal food until after the flood. Kaya kung pag-aaralan natin itong kasaysayan na ito, pinahintulot lang nung flood kasi wala namang putas nung time na yun. Yes. Na wala na eh. Pero pinapatanggalan taba at dugo. Totoo. Pansamantala lang. Pansamantala. Ito pa sabi the people who lived before the flood. Before ang binabanggit dito hindi after. Yes. The people who lived before the flood. Siguro ikaw na bumasa kasi iba yung pronunciation mo eh. Basahin po natin mga kaibigan sa Councils on Diet and Foods, page 373. The people who lived before the flood ate animal food and gratified their lusts until their cup of iniquity was full. And God cleansed the earth of its moral pollution by a flood. Then the third dreadful curse rested upon the earth. The first curse was pronounced upon the posterity of Adam and upon the earth because of disobedience. The second curse came upon the ground after Cain slew his brother Abel. The third most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. So ibig sabihin pala, may kalakip at may kaakibat na sumpa at may kaakibat na anong tawag Bakit dun, Dok? pinadala yung baha? Yun, Saan yes. nagsimula? Oo. Natutong before the Kumain, flood. Yes, kumain ng laman, ng flesh food. Yung lahi ng tao. Yes, yun talaga, Dok. Hindi lahi ni Eva at Adan yan. Oo. Hindi DNA nila yan. Yes. Ituloy mo. Kaya ito po, tuloy natin mga kaibigan. After the flood, the people ate largely of animal food.
God saw that the ways of man were corrupt and that he was disposed to exalt himself proudly against his Creator and to follow the inclinations of his own heart. And he permitted that long-lived race to eat animal food to shorten their sinful lives. And soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size and in length of years. So, Pinaikli, Dok. ibig sabihin, the Lord permitted to eat animal material, animal food to shorten their sinful lives. Yes. So kung gusto mong umiksi yung buhay mo, kumain ka. Pero ang masakit doon, pinahintulot ng Panginoon na kumain ng flesh food, ang sangkatauhan, para paiksiin ang buhay ng makasalanan. Umiksi na yung buhay mo, makasalanan ka pa. Ang sakit noon. Kaya ito yung tinatawag na pinababalik talaga tayo. Kaya tayo Yes. mapalad. Bakit? May reminder ng Panginoon, mga anak, Totoo. hayaan nyo na yan. Total, nangyari na nung araw yan. History yan. Yes. Eh bakit hindi na kayo bumalik ulit sa dating original? Na kung paano ang tao ay mabuhay, na kumain ng natural. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon sa simula pa lang ng paglalang. Kaya nga laban nga sa ating sa ating manlalalang, sa ating Creator, na pumatay tayo. Naranasan ko yun nung araw. Yung kalabaw namin. Kasi ako yung nagpapastol ng kalabaw namin nung araw. Eh nung tumanda na yung kalabaw namin na si Potok, mahina na, kalahin mong pinatay. Eh hindi naman kami vegetarian. Umiiyak ako habang pinapatay. Eh syempre kumakain naman kami ng karne nun. Opo. Syempre sa hirap ng buhay. Habang kinakain ko yung Oh. pindang na galing kay Potok, umiiyak ako. Sabi ko, Potok, eh, wala akong magawa, hindi kami vegetarian. Yes. Makita ko lang yung manok na ginigilitan. Yun nga lang, daga, hindi ko mapatay eh. Kaya pag iniisip ko yung naranasan ng ating Panginoon, naharapan mo nakitang unti-unting pinapako sa krus, nagtataka ko pa bakit may nakatingin dyan. Kaya lagi kong binabanggit, winidraw ng Ama ang presensya niya sa nag-iisang anak niya. Dahil hindi niya kayang masaksihan kung paano naghihirap ang anak niya. Kaya sinabi ng Panginoon, my Father, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit ginawa ng Panginoon yun? Na ikinarga ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan dahil ayaw niyang merong mapahamak. Binayaran niya, pinalalo tayo sa kaso. At kung maintindihan ng mga tao, yung gift na kaligtasan na ganito, isang biyaya na hindi mo kayang bayaran. Kahit ano pang kabutihan ang gawin mo, at kahit ano pang pagsunod ang gawin mo, hindi katumbas ito ng sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya yung pagbe-vegetarian, part na lang yan in appreciation na ginawa ng Panginoon sa tao. Dahil mahal natin siya, ayaw nating saktan siya. Kaya nga dito sa unang aklat ng Counsels on Diet, bago tayo matapos, ay may binanggit dito. Paborito ko ito eh. Hindi ko lagi kong binabasa ito dahil talagang sabi ko nga sa sarili ko, pag nakikita ko itong quotations na ito, sa Counsels on Diet, sabi nito, the living organism is God's property. It belongs to Him by creations and by redemption, and by a misuse of any of our powers, we rob God of honor due to Him. Yung word na ang may-ari sa tao, ang living organism, is God's property. We are living organism. We are human. Yes. We are created by God. Hindi ka ba proud? Proud ako, Dok. Na nagmimiri sa'yo, Creator of the universe? Yes. Yung lumalang ng langit na ating nagtatanaw at nagkokontrol ng kapaligiran at nagpapadala ng ulan at ibon sa himpapawid na ating natutunghayan at yung pagtubo ng mga halaman, sapat na yan bilang mga anak niya. Nabuksan natin ang ating kaisipan na ang ating part lang. Sabi nga, if you love me, Keep my commandments. ngayon ang tanong, mahirap bang sumunod Hindi, Dok. na alagaan ng katawan? Hindi, Dok. Lubos lang talagang matigas ang ulo at ayaw sumunod ng tao. Kaya tayo nagkakasakit. Alam mo, Dok, nais ko lang din ibahagi na sa atin pong mga manonood. Kasi pinag-uusapan natin yung mind natin, yung connection nito sa katawan natin, na dapat yung katawan natin ang servant or slave ng ating mind. Ibig sabihin, tayo yung magkokontrol. Hindi dahil gustong hawakan ng kamay, gustong kainin ng bibig, gusto yung amoy ng ating ilong. Ito po mga kaibigan. Anything that hinders the active motion of the living machinery affects the brain very directly. Ibig sabihin, diretso po. Kumbaga sa lahat ng nababasa natin sa SOP, sa Spirit of Prophecy, sa Bible, lahat ng inutos ng ating pong Panginoon, mga kaibigan, ito po ay directly na sinasabi ng ating Panginoon, anak, masama yan sa'yo. Anak, ito dapat ang makakabuti sa'yo at ito dapat ang kinakain mo.
Another thing, in Healthful Living, page 198, minds are often abused and goaded onto madness by pursuing one line of thought. The excessive employment of the brain power and the neglect of the physical creates diseased conditions of the system. Another thing, the mind does not wear or break down so often on account of diligent employment and our study, as on account of eating improper food at improper times and of careless inattention to the loss of health. Diligent study is not the principal cause of the breaking down of mental powers. The main cause is improper diet, irregular meals, and a lack of physical exercise. Irregular hours for eating and sleeping sap the brain forces. Ibig sabihin talagang nahihirapan Ayan ito, na, mga ito na, kapatid. diretsuhan na ito. Yes. Sino ba naman ang normal ang sleeping habit? Totoo do. Pagkain na nga lang, kung anong oras na lang kumain Wala nang schedule Yes. Lalo na sa Amerika, nung nandun ako. Kakain ka lang pagka may time ka. Totoo do. Minsan, hindi ka pa nakakaalmusal, takbo ka na. Ito pa, Dok, kasi pinag-uusapan natin itong katawan natin. Very specific po, mga kaibigan, in Healthful Living, stomach, liver, lungs, and brain are suffering for the want of deep, full inspirations of air. Ibig sabihin, kailangan po talaga ng atin pong dugo, ng atin pong sistema, ang ano po, ang fresh air, ang pure water, ang clean Libre. water. Libre pa, di ba, Dok? Yan ang pagkain ng ating pong Kaya katawan. mamundok na tayo. Yes. Naku, Punta na talaga, tayo Dok. sa bundok. Sobra-sobra talaga ang Punta, ating... libre hangin doon. Kahit kubo lang yung bahay mo, may gulayan ka sa likod bahay, panalo ka na. Totoo yan, Dok. Lalo na sa panahon ng hindi makabili at hindi makapagbili. Probably we will be required to have our own, to plant our own. So Yes. that will be ready for that final events. Yes. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng atin pong oras. At nawa po ay marami po tayong natutunan at marami pa tayong maibabahagi sa atin pong ibang mga kaibigan na napagsendan po natin nito pong kaalamang pangkalusugan. Kaya sa atin pong pagtatapos, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Healthful Living. Doubt, perplexity, and excessive grief often sap the vital forces and induce nervous disease of a most debilitating and distressing character. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Ama namin Diyos, muli po kaming nagagalak at nagpupuri at nagbabalik ng aming hindi maipagkaloob na tamang pananalita kung paano namin kayo pasalamatan sa kabila ng napakaraming mga pagkukulang, paulit-ulit na kamalian. Patuloy nyo kaming pinapaalalahanan na napakarami palang mga bagay ang dapat nating maintindihan, lalo-lalo na sa tamang pagsunod sa batas ng kalusugan. Panginoon, bigyan kami ng isang uri ng lakas at kapangyarihan na alam namin na hindi namin kaya sa aming sariling kaisipan at sa aming mga sariling kalakasan, kundi tanging kayo lang, Panginoon, ang pupwedeng makagawa nito. Pero ang hinihiling namin, Panginoon, tulungan kami na maisuko namin sa inyo itong aming decision na wala kaming gagawin kundi sa ilalim sa inyo ang lahat ng aming gagawin. Kung kami nagsisikain man o nagsisiinuman o ano man ang aming ginagawa, sikapin namin, Panginoon, na pasailalim kami dito sa tamang kaisipan na handang sumunod sa inyong dakilang kalooban. Pagpalain lahat kami, lalo-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig, pagkalooban sila ng isang uri din po ng malinaw na kaisipan at pahalagahan ng kalusugan na inaagaw ng kaaway na alam namin na may bahagi ito sa aming kaisipan na siyang lugar na siyang magbibigay ng desisyon kung paano namin piliin ang Panginoon na sa amin na nagmahal. Pagpalain ng buong iglesia, ang kabuuan, lalo-lalo ng mga tigapanguna, ang kabuuan ng mga crew ng Hope Channel at ang inyong lingkod at si Gladens ay humihiling, Panginoon, na dagdagan pa ang aming mga kaisipan na nanggagaling sa inyo, na hindi namin gawin ito para sa aming sariling kagustuhan, kundi gawin namin ito dahil ang pinaka-reason, dahil ibig namin magbalik ng kaluwalhatian sa Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tulungan kami na hindi ang aming sarili ang aming matunghayan, kundi ang matunghayan ng Panginoon na siya nagdala sa amin upang ibahagi
ang paglaya sa karamdaman na napakaraming mga tao ang nabihag at nasa ilalim ng sumpa na ang kaaway nananagumpay dahil kanyang nahawakan ng aming kaisipan na siyang lugar na inuugnayan lagi ng aming manlalalang. Maraming pong salamat sa liwanag na ito, kahit mga simpleng pagpapaliwanag lang, dahil wala naman po kaming katalinuhan na may kukumpara sa napakaraming nakakaalam ng bahagi na aming pinag-uusapan. Pero ang tangi lamang po namin pinangahawakan, Panginoon, sa ordinaryo at simpleng kapamaraang ito, ay magkaroon man lang kami ng konting bahagi, lalo-lalo sa panahon na alam namin na parang baha na kumakalat na napakaraming mga taong nakapila sa mga pagamutan na ang unang-unang kasagutan ay kumain ng maayos at tanggalin ang pagkaing may buhay. At sumunod kami sa 8 utos ng pangkalusugan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at sa pagmamahal na lahat ng aming nararanasan dahil kayo, Panginoon, ang umibig at sa amin ay nag-iingat sa araw-araw. Maraming pong salamat, kalakip na muli ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagsama po sa amin ngayon pong araw pong ito. At dalangin po namin na kayo po ay magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Subaybayan niyo po kaming muli next week at samahan niyo po kami 4:00 pa rin po ng hapon. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.